Sa gitna ng military action ng US at Israel laban sa Iran, may mga lumalabas na ulat na nanganganib na maubos ang missile stockpile ng Amerika, lalo na ang Tomahawk, habang tuloy-tuloy ang offensiba. Paano kung dumating ang punto na hindi na sapat ang kanilang precision weapons para sa sabayang laban? Para mas maintindihan pa ang usaping ito, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Simula noong inilunsad ang tinatawag na Operation Epic Fury noong February 28, tuloy-tuloy ang offensiba laban sa Iran. Sa loob lamang ng halos 4 na linggo, umabot na sa mahigit 850 na BGM-109 Tomahawk land attack missile ang ginamit ng United States Navy sa kanilang strike operations. Ang Tomahawk ay isa sa pinaka-advanced na long-range precision strike missile ng Amerika, kayang tumama ng target mula daan-daang kilometro ang layo, at ginagamit para sa strategic targets gaya ng radar sites, missile bases, at command centers. Pero dito nagsisimula ang problema. Ayon sa mga ulat, bago pa magsimula ang gera laban sa Iran, tinatayang nasa pagitan lamang ng 3,000 hanggang 4,500 ang total stockpile ng Tomahawk missiles ng Amerika. At tandaan, hindi ito mabilis mapalitan. Kada taon, ilang daan lamang ang napo-produce. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ang paggamit sa ganitong bilis, posibleng maubos o ma-deplete ang kanilang inventory sa loob ng mas maikling panahon kaysa inaasahan. Hindi lang offensive missiles ang ginagamit. Sa kabilang banda, napilitan din ng US na gumamit ng mahigit 1,000 air defense interceptor missiles para protektahan ang kanilang assets laban sa counterattacks ng Iran. Kasama dito ang mga interceptor mula sa MIM-104 Patriot, THAAD, at SM-3. Ang mga interceptor na ito ay hindi basta-basta. Ang bawat isang missile ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, at mas limitado pa ang supply kumpara sa Tomahawk. Halimbawa, ang SM-3 na ginagamit para sa ballistic missile defense ay isa sa pinaka-advanced and pinakamahal na interceptor sa mundo. Kaya bawat launch nito ay hindi lang tactical decision, kundi strategic din. Kung susuriin natin, malinaw na hindi lang ito simpleng military operation. Isa itong war of attrition, isang laban kung saan hindi lang lakas ng armas ang sukatan, kundi pati ang kakayahan ng isang bansa na mag-produce at mag-sustain ng kanilang military resources. Ngayon, tanungin natin, gaano ba kaseryoso ang sitwasyon para sa Amerika? Una, kung 850 Tomahawks ang nagamit sa loob ng 4 na linggo, ibig sabihin nasa average na mahigit 200 missiles kada linggo ang consumption. Kung ipagpapatuloy ang ganitong rate, sa loob lamang ng ilang buwan, maaaring maubos ang malaking bahagi ng kanilang stockpile, lalo na kung hindi agad mapapalitan ng bagong production. Pangalawa, ang production capacity ng US defense industry ay hindi nakadesign para sa full-scale prolonged war laban sa isang near-peer adversary tulad ng Iran. Sa loob ng maraming taon, ang focus ng Amerika ay counter-terrorism at limited engagements, hindi total war scenario. Kaya ngayon, nakikita natin ang epekto, mabilis ang paggamit, pero mabagal ang replenishment. Pangatlo, hindi lang Iran ang potential threat. May iba pang global flashpoints, tulad ng tension sa Indo-Pacific, lalo na sa South China Sea at Taiwan Strait. Kung sakaling magkaroon ng sabayang conflict, lalong magiging stretched ang missile inventory ng US. Dagdag pa rito, may isa pang critical factor na madalas hindi napapansin, ang tinatawag na readiness level ng US forces sa ibang bahagi ng mundo. Habang nakatutok ang malaking bahagi ng kanilang missile inventory sa Middle East, nababawasan naman ang available na resources para sa ibang commands tulad ng Indo-Pacific Command at European Command. Ibig sabihin, kung may bigla ang krisis na sumiklab sa ibang rehiyon, maaaring hindi agad makapag-deploy ng sapat na firepower ang Amerika. Halimbawa, sa Indo-Pacific region kung saan kabilang ang Pilipinas, mahalaga ang presence ng US bilang deterrent laban sa mga posibleng agresibong galaw. Pero kung ang kanilang mga barko at missile systems ay nakafocus sa Iran conflict, maaaring magkaroon ng temporary gap sa kanilang defensive posture sa Asia.
Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong nagiging mahalaga ang alliance system, dahil hindi kayang solohin ng kahit gaano kalakas na bansa ang sabayang krisis sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod pa dito, may tinatawag ding industrial lag o delay sa defense production. Kahit pa magdesisyon ng US government na dagdagan ang produksyon ng missiles, aabutin pa ito ng ilang buwan o kahit taon bago maramdaman ang epekto sa battlefield. Kailangan pa ng bagong contracts, pag-expand ng factories, at pag-secure ng raw materials tulad ng specialized electronics at propulsion systems. May isa pang angle dito, ang psychological impact ng pagkaubos ng missiles. Kapag naramdaman ng kalaban na bumababa ang capability ng isang bansa na magsagawa ng precision strikes, maaari itong magdulot ng shift sa kanilang strategy. Maaaring maging mas aggressive sila, o kaya naman mas handang sumugal sa mas risky operations dahil alam nilang limitado ang response ng kalaban. Sa kabilang banda, posible ring ginagamit ng US ang ganitong sitwasyon bilang testing ground para sa kanilang future warfare concepts. Halimbawa, mas pinapalawak ngayon ang paggamit ng AI-assisted targeting, autonomous drones, at network warfare systems. Layunin nitong mabawasan ang dependence sa mahal at limited na missiles, at palitan ito ng mas flexible at scalable na solutions. Sa madaling salita, ang nangyayari ngayon ay hindi lang simpleng pagkaubos ng missile stockpile, ito ay isang wake-up call para sa modern military strategy. Ipinapakita nito na sa panahon ngayon, hindi sapat ang technological superiority kung hindi ito suportado ng sustainable logistics at production capability. At habang patuloy ang labanan, mas lalong nagiging malinaw na ang tunay na laban ay hindi lang sa battlefield, kundi sa likod nito, sa factories, supply chains, at long-term planning ng bawat bansa. Dito pumapasok ang mas malalim na strategic concern. Kapag nakita ng mga kalaban ng Amerika, tulad ng Iran, o kahit ibang bansa, na nauubos ang kanilang precision weapons, maaaring tumaas ang kanilang confidence na lumaban o mag-escalate pa ng conflict. Sa kabilang banda, hindi rin basta-basta ang Iran. Sa kabila ng patuloy na airstrikes, nagagawa pa rin nilang maglunsad ng retaliatory attacks gamit ang kanilang ballistic missiles at drones. At bawat attack na ito ay nangangailangan ng interception, na lalo pang nagpapabilis sa pagkaubos ng defensive missiles ng US. Ngayon, may dalawang posibleng mangyari. Una, maaaring pilitin ng US na scale up ang kanilang production. Pero hindi ito instant. Ang paggawa ng advanced missiles ay nangangailangan ng complex supply chains, specialized materials, at highly skilled labor. Hindi ito parang paggawa ng ordinaryong produkto na pwedeng i-ramp up overnight. Pangalawa, maaaring mag-adjust ang kanilang military strategy. Imbes na umasa sa mahal at limited na missiles, maaaring gumamit ng mas murang alternatives, gaya ng drones, loitering munitions, o cyber warfare. Pero syempre, may limitasyon din ang effectiveness ng mga ito kumpara sa high-precision cruise missiles. Sa mas malawak na perspektibo, ipinapakita ng sitwasyong ito ang isang mahalagang leksyon, kahit ang pinakamalakas na military sa mundo ay may limitasyon. Hindi infinite ang kanilang resources, at bawat desisyon sa battlefield ay may kaakibat na cost, hindi lang sa pera, kundi sa long-term capability. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga ring pag-aralan ang ganitong development. Dahil sa isang rehiyon na puno ng geopolitical tension, ang lesson ay malinaw, hindi sapat ang magkaroon ng advanced weapons, kailangan din ng sustainable supply, local production capability, at strategic planning. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung mauubos ba ang missile ng US, kundi kung paano nila babaguhin ang kanilang strategy bago pa ito mangyari. Dahil sa modern warfare, hindi lang bilis ng putok ang mahalaga, kundi kung gaano katagal kang makakatagal sa laban. At habang nagpapatuloy ang gera sa pagitan ng US, Israel, at Iran, isang bagay ang sigurado, hindi lang ito laban ng armas, ito ay laban ng endurance, logistics, at strategic foresight. At kung sino ang mas handa sa aspetong ito, siya ang may mas malaking tsansa na manalo sa dulo.